Nagsisimula ang pelikula sa gitna ng isang makapal na kagubatan, kung saan nakatira ang isang batang babae na si Anna kasama ang kanyang tagapag-alaga, si Gabe. Tinatawag niyang Daddy, si Gabe, at siya naman ang nag-aalaga kay Anna, tinitiyak na nasa mabuting kalagayan ang bata. Itinatago ni Gabe si Anna sa atik ng bahay, hindi pinapahintulutang maglibot sa labas. Hindi pa nakakalabas si Anna sa atik, maliban sa bintana na nagbibigay ng konting silip sa labas na mundo. Halos gabi-gabi, ikinukwento ni Gabe kay Anna ang tungkol sa mga wildling, nakakatakot na mga nilalang na may matutulis na ngipin, mahabang kuko, at mabalahibong anyo, upang takutin si Anna at pigilan siyang lumabas. Natatakot si Anna sa mga kwento, ngunit patuloy pa rin ang paglaki ng kanyang kuryosidad tungkol sa labas na mundo. Para protektahan siya mula sa mga wildling, at para pigilan siyang umalis sa atik, nilagyan ni Gabe ng kuryente ang mga doorknob. Inaangkin ni Gabe na siya ang kanyang ama, at siya ang nag-aalaga kay Anna, binibigyan lamang siya ng mga gulay na pagkain, at ipinagbabawal ang karne. Isang araw, narinig ni Anna si Gabe na may kausap na iba, at nagtagumpay ang kanyang kuryosidad. Hinawakan niya ang doorknob at nakuryente ng malakas, dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Nang magising siya, nasa tabi niya si Gabe, ipinapaliwanag na ang kuryenteng bitag ay para mapanatili ang mga wildling sa labas. Ibinunyag ni Gabe na si Anna ang huling batang nabubuhay sa Earth, at tungkulin niyang protektahan siya. Nagtanong si Anna tungkol sa taong kausap ni Gabe, ngunit iniiba ni Gabe ang usapan at iginiit na sila lamang ang natitirang tao. Sa kaarawan ni Anna, sinorpresa siya ni Gabe ng isang cake at isang hamster bilang kasama. Ang maliit na hayop na ito ang naging pinakamalapit na kaibigan ni Anna. Gayunpaman, isang araw, namatay ang hamster at ipinaliwanag ni Gabe ang konsepto ng kamatayan kay Anna, sinisigurado na nasa mas mabuting lugar na ang hamster. Habang lumalaki si Anna, nagsimula siyang magkaroon ng bangungot tungkol sa mga wildling sa kagubatan. Nang siya ay magdalaga at nagsimulang reglahin, nakita ni Gabe ang mga mansa ng dugo sa kanyang kama. Nabahala si Gabe at binigyan siya ng Luprilid, isang gamot na nagpapabagal ng kanyang paglaki at nagpapalala sa kanyang kalusugan sa paglipas ng panahon na ipinakikilala ito bilang gamot sa kanyang sakit. Nagpatuloy ang pag-inom ni Anna ng gamot sa loob ng maraming taon at nagsimula siyang makaramdam ng sakit at hindi komportable dahil dito. Hindi na niya matiis ang hirap, kaya nakiusap siya kay Gabe na wakasan na ang kanyang paghihirap at ipadala siya sa mas magandang lugar tulad ng kanyang hamster. Sa narinig, nabalot ng matinding konsensya si Gabe dahil pinahirapan niya ang batang babae mula pa nang isilang ito. Kaya kinuha niya ang baril at siya mismo ang tumapos. Sa sumunod na eksena, nagising si Anna sa ospital na napapalibutan ng mga hindi pamilyar na mukha, kaya siya ay natakot. Kaagad siyang tumakas mula sa kanyang silid at napunta sa rooftop, kung saan naramdaman niya ang init ng araw sa unang pagkakataon. Gayunpaman, dinala siya pabalik ng mga pulis sa ospital at iginapos siya sa kama. Tinulungan siyang kumalma ni Sheriff Ellen at nalaman ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ibinunyag ng doktor na na-overdose si Anna sa Luprilide, isang gamot na nagpapabagal sa paglaki at pumipigil sa pagdadalaga. Sa narinig na ito, pinalaya ni Sheriff Ellen si Anna mula sa mga gapos at pansamantalang kinuha sa kanyang kustodiya. Sa halip na ipadala siya sa isang foster home, dinala siya sa sariling bahay kung saan siya nakatira kasama ang kapatid na si Ray. Nangako si Ellen na alagaan si Anna habang hinihintay ang resulta ng DNA test upang malaman kung si Gabe ba ang kanyang tunay na ama. Dito rin nalaman na hindi pa patay si Gabe, siya ay ginagamot sa kabilang silid ng ospital. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang masanay si Anna sa kanyang bagong buhay at nagkaroon ng malapit na relasyon kay Ray. Tinuruan siya ni Ray tungkol sa reproduksyon, dahil dati imaling akala ang alam ni Anna tungkol sa kung paano nabubuo ang mga sanggol. Nang siya ay magdalaga, natuklasan niya ang kanyang pambihirang kakayahang makarinig at nagsimulang magkaroon ng mga pangitain tungkol sa mga wildling sa kagubatan ng Northern Lights. Pumasok si Anna sa paaralan kasama si Ray, kung saan nakilala niya ang mga batang babae na kaedad niya sa unang pagkakataon. Dahil sa kanyang kuryosidad, bumisita siya sa library upang magbasa tungkol sa Northern Lights at mga wildling. Sa ilalim ng pangangalaga ni Ellen, natutunan na niyang mag-enjoy sa kalayaan, na mag-explore sa kalikasan at magpalipas ng oras sa labas. Isang araw, habang pauwi mula sa paaralan, nakakita siya ng usa at hinabol ito. Sa kabutihang palad, bago siya matisod sa bitag ng isang mangangaso, isang kakaibang lalaki na nakasuot ng balahibo ng lobo ang humarang sa kanya.
Kinabukasan, sa kanyang pagnanais na malaman ang higit pa tungkol sa mga mabangis na mandaragit, bumisita muli si Ana sa library. Habang binabasa ang isang libro, napansin niya ang itim na mga marka sa kanyang mga kuko. Sa gabing iyon, habang siya ay nasa bathtub, ibinunyag ni Ellen ang resulta ng DNA test na nagsasabing hindi tunay na ama ni Ana si Gabe. Nalito si Ana dahil hindi pa malinaw sa kanya ang konsepto ng pamilya. Isang gabi, nag-spend ng oras sina Ana at Ray sa rooftop. Habang tinutulungan ni Ray si Ana sa isang assignment, napansin ni Ana ang kumikislap na mga ilaw sa malayo na nagmumula pala sa isang party sa bahay ni Jen. Sinabi ni Ana na kaibigan niya si Jen, kaya napagpasyahan nilang pumunta sa party. Ito ang unang beses na dadalo siya sa malaking pagtitipon. Gayunpaman, matapos uminom, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Ana. Sa party, nagkaroon ng isang maikling romantikong sandali sina Ray at Ana na napansin ni Lawrence, kanilang kaklase. Sa kasamaang palad, biglang naputol ang kanilang halik nang magsimulang dumugo ang bibig ni Ana. Tumakbo siya sa banyo at natuklasang nalalagas ang ilan sa kanyang mga ngipin. Dahil sa takot, tumakas si Ana sa bintana at tumakbo sa kagubatan. Bigla siyang inatak mula sa likuran ng tila isang wildling. Sa pagtatanggol sa sarili, lumaban si Ana at kinagat ito, ngunit napagtanto niyang si Lawrence pala yon. Sinubukan niya itong tulungan, ngunit huli na ang lahat. Namatay ang kawawang batang lalaki dahil sa matinding pagdurugo. Nag-aalala, tumakbo si Ana pabalik sa bahay ni Gabe upang maghanap ng mga sagot tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa paghahanap ng kaaliwan, pumunta siya sa attic at pumasok sa kanyang dating silid. Nilinis niya ang sarili at kaagad na pumunta sa bayan. Pagdating niya sa bahay, tinanong siya ni Ellen tungkol sa kanyang kinaroroonan, ngunit hindi sumagot si Ana at nanatiling tahimik. Dumating si Officer Roger at ibinunyag na nawawala si Lawrence. Sinubukan niyang tanungin si Ana kung may alam siya, ngunit pinatalsik siya ni Ellen. Pagkatapos, hinarap ni Ellen si Ana upang subukang makakuha ng impormasyon, ngunit nanatiling tahimik ang dalaga. Itinatago ang kanyang mga iniisip at karanasan sa sarili. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang mabahala si Ellen sa patuloy na pananahimik ni Ana, na napansin niyang pinipinturahan na lamang ang kanyang mga kuko kaysa magsalita. Nang gabing iyon, pumasok si Ray sa silid upang harapin ang kalungkutan ni Ana at sinigurado kay Ellen na alagaan niya ito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, nanatiling tahimik si Ana. Sinilip ni Ray ang bibig ni Ana at nalaman niyang nalalagas ang kanyang mga ngipin. Sa takot, agad siyang lumabas upang ipaalam kay Ellen na nagbigay ng pagkakataon kay Ana upang tumakas. Tumakbo si Ana sa kagubatan, ang tanging lugar na nararamdaman niyang ligtas at kalmado. Sa kanyang sorpresa, muling nakasalubong niya si Wolfman na nag-alok sa kanya ng pagkain pagkatapos mapansin ang kanyang gutom. Tiningnan niya ang kanyang mga kuko at ngipin at pinaghinalaan na siya ay isang wildling. Isang grupo na di umano'y nalipol 16 na taon na ang nakararaan. Ibinunyag din ni Wolfman na ang bangkay ng kanyang ina ay nasa loob pa ng kuweba. Naengganyo sa pagkakataong malaman ang pagkakakilanlan ng kanyang ina, sinundan ni Ana si Wolfman papunta sa isang malapit na kuweba. Sa loob, natuklasan niya ang isang bungo na may butas ng bala. Nang hawakan niya ito, nagkaroon siya ng pangitain tungkol kay Gabe, ang kanyang inaakalang ama, na binaril ang kanyang ina. Naging malinaw na si Gabe ay lumahok sa pagpuksa, ngunit hindi kayang saktan si Baby Ana, kaya't dinala niya ito kasama niya. Matapos malaman ito, dumiretso si Ana sa ospital upang harapin si Gabe. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang magawa nang magising si Gabe at tumingin sa kanya ng may awa. Samantala, sinuri ni Ellen ang case file tungkol sa pagkamatay ni Lawrence at napansin ang koneksyon sa isang guhit mula sa lumang silid ni Ana. Bumalik si Ana sa bahay, desperadong naghahanap ng proteksyon. Ngunit sa kasamaang palad, nang mapansin ni Ellen ang kanyang mga kuko na parang pangil, ikinulong siya nito. Ipinahayag ni Ellen na natagpuan ang mga damit ni Ana malapit sa bangkay ni Lawrence, kaya pinaghihinalaan siya ng buong lungsod sa pagpatay. Dinala si Ana sa bilangguan sa kabila ng kanyang pagsusumamo na siya ay inosente. Habang nasa bilangguan, tumingin siya sa salamin at napansin na ang kanyang mga ngipin ay tumutulis, kahawig ng bungo na kanyang natagpuan. Nang gabing iyon, binisita siya ni Gabe sa kanyang selda, at inamin na ang pagligtas sa kanyang buhay ang pinakamalaking pagkakamali niya. Binigyan niya si Ana ng hiringgilya, hinihimok siyang turukan ang sarili para magkaroon ng pagkakataong magkaroon ng mas magandang buhay.
Gayunpaman, si Ana, nayakap ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang wildling, ay tumanggi sa iniksyon. Naging emosyonal si Gabe nang iwanan niya si Ana sa selda at lumakad palayo. Kinabukasan, binisita ni Ellen si Ana, na natutulog sa ilalim ng kama. Binuksan ni Ellen ang selda, ngunit nagulat siya nang bigla siyang atakihin ni Ana. Nagawa ni Ana na ikulong ang mga opisyal kasama si Ellen at nakatakas. Nang makarating siya sa labas, nahanap niya si Ray sa kanyang kotse. Lumapit si Ana sa kanya at hinimok siyang tulungan siya. Nais niyang magpatuloy si Ray papunta sa Northern Lights, ang lugar kung saan siya ipinanganak. Sa daan, isiniwalat ni Ana na isa siyang wildling. Pagkaraan, huminto si Ray sa gitna ng kagubatan at nagpasya si Ana na magpatuloy ng mag-isa. Ngunit nag-aalala si Ray para sa kanyang kaligtasan, kaya sinundan niya si Ana. Sa dilim, lumangoy si Ana sa kalapit na lawa at nabasa ng husto. Nag-aalala si Ray na baka magkasakit siya, kaya nagpagawa siya ng bonfire para patuyuin ang mga damit ni Ana. Habang hinuhubad ni Ana ang kanyang mga kasuotan, napansin ni Ray ang buhok na tumutubo sa kanyang likod at nagulat siya. Gayunpaman, sinigurado ni Ana na ligtas siya at ipinangakong hindi siya sasaktan. Lumipat ang eksena kina Roger at Gabe na nag-uusap tungkol sa pagtakas ni Ana. Matapos ang maraming pag-iisip, nagpasya silang mag-organisa ng grupo ng mga mangangaso para hulihin si Ana. Sa susunod na eksena, nakita sina Ana at Ray na tumatakbo sa gubat habang hinahabol ng mga asong pang-search. Sa kasamaang palad, dumating din ang mga mangangaso at binaril si Ray sa balikat. Habang nahihirapan silang makahanap ng daan palabas, dinala ni Ana si Ray sa isang bangin. Determinado siyang iligtas si Ray, kaya itinulak niya ito sa tubig at tumalon din siya upang makaiwas sa pagkakahuli. Matapos ito, inakay ni Ana ang mga mangangaso sa ibang direksyon, habang hiniling kay Ray na tumakbo sa kabilang direksyon. Dumiretso si Ana sa parehong kuweba kung saan niya natagpuan ang mga labi ng kanyang ina. Sa sumunod na eksena, nakipagkita muli si Ray sa kanyang kapatid at sinabi na wala na sa kanya si Ana. Mag-isa na ngayon si Ana, nagsusumikap na mabuhay. Sa mga unang araw ng kanyang pamumuhay sa kagubatan, nag-transform si Ana at naging isang wildling. Para maitago ang kanyang sarili mula sa mga mangangaso, pinahiran niya ng dumi ang kanyang mukha at katawan bilang camouflage. Isang umaga, habang naglalakad si Ray patungo sa paaralan, napansin niyang pinupuno ni Roger ng gasolina ang mga galon. Naghinala si Ray na plano nilang hulihin at patayin si Ana, kaya mabilis siyang tumawag kay Ellen para ipaalam ito. Sa kagubatan, nagawa ni Ana na patayin ang isa sa mga mangangaso sa pamamagitan ng pagkatok dito, at habang nagtitipon ang grupo sa paligid ng katawan, tumakbo si Ana palayo. Ganap nang nag-transform si Ana at kaya niyang manghuli ng tao sa isang kisapmata. Samantala, dumating si Ellen sa kagubatan para iligtas ang troubled teenager. Natakot siya nang makita ang mga patay na katawan sa paligid, at lalo pang lumala nang tutukan siya ng baril ni Roger, hinihiling na lumayo siya sa usapin. Ngunit biglang dumating si Ana at pinatay din si Roger. Ipinakita ni Ana ang kanyang sarili kay Ellen, ipinakita ang kanyang buntis na tiyan bago tumakas. Sa sumunod na eksena, sinindihan ng mga mangangaso ang kagubatan, lalong nagpapalubha sa galit ni Ana. Nakita ni Ana ang apoy na umabot sa kanyang tahanan at napagtanto niyang kailangan niyang makahanap ng paraan para makatakas sa init. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis na nagpapahina sa kanya, tumakbo si Ana sa paligid naghahanap ng kanlungan. Sa wakas, napunta siya sa isang pamilyar na kuweba katulad ng kung saan siya natagpuan. Sa kanyang pagkadismaya, natuntun siya ni Gabe at binigyan siya ng tranquilizer. Pinahina ng shot si Ana, kaya bumagsak siya sa sahig. Nilapitan siya ni Gabe upang suriin ang kanyang mga vital signs, naalala ang kanyang ina. Nagsagawa si Gabe ng section para kunin ang hindi pa isinisilang na bata, ngunit nabawi ni Ana ang kanyang lakas at kinagat ng fatal si Gabe sa lig na nagpatay sa kanya. Matapos ito, naglabas si Ana ng galit na sigaw bago muling bumagsak sa lupa. Pagkarigain ng kanyang malay, nakita ni Ana si Wolfman na tinatahi ang kanyang mga sugat. Kinabukasan, habang hinahanap sina Ellen at Ray si Ana, nakita nila siya mula sa malayo at nagpasya na hayaan siyang makatakas sa kagubatan. Pareho silang naniniwala na ang pagpapalaya kay Ana ang pinakamagandang gawin para sa kanya. Sa wakas, narating ni Ana ang Northern Lights, ang kanyang pinapangarap na destinasyon.
Hawak ang kanyang bagong silang na anak, tumitig si Ana sa magandang kalangitan, pakiramdam ang kapayapaan at kasiyahan sa kanyang buhay. Nagtapos ang pelikula sa marinig ni Ana ang tawag ng isang wildling sa malayo na nagpapahiwatig na buhay pa ang kanilang lahi.